inflation naman di dapat umanong gawing pananakot at palusot para hindi ipasa ang wage increase lalo na't ngayong nalalapit na ang Labor Day. Ayon yan sa labor group, may report ang Star FM Cebu. Iginiit ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na hindi dapat gawing dahilan ang inflation upang ipagkait ang aumento sa sahod ng mga manggagawa. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Carlos Miguel Oñate, spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines, sinabi nitong matagal nang tinututulan ng economic managers ang wage increase kahit paman wala pang krisis at ngayon ay ginagamit na naman anya ito bilang pananakot at palusot. Paliwanag ni Oñate, bumagsak na ang purchasing power ng sahod ng mga manggagawa ng tinatayang 1,000 pesos hanggang 2,000 pesos kaya't ang isinusulong na 200 pesos dagdag sahod ay pagbawi lamang sa nawalang halaga ng kita. Para sa amin, panakot at palusot lamang ito dahil malinaw sa amin na kailangan talaga ng aumento sa sweldo dahil bumagsak na yung halaga ng purchasing power ng ating mga kababayan. No? So nagre-range yan from 100 piso hanggang 200 piso. Binigyang din nito na triple ang krisis na kinakaharap ng bansa, kabilang ang mataas na presyo ng langis at bilihin, mababang sahod at nakaambang job crisis lalo na kung magpapatuloy ang tensyon sa Middle East na maaaring magpauwi sa maraming overseas Filipino workers. Nanawagan din ang grupo ng reforma sa Regional Wage Board System na anilay hindi na epektibo sa kasalukuyang kalagayan ng mga manggagawa. Kung nagpasa tayo ng 200 pesos legislated wage increase, binabawi lamang po natin yung walang halaga ng sahod ng ating mga manggagawa. So wala po tayong pinag-uusapan na kalabisan dito na magdudulot pa ng mas matinding inflation. At sa halip, no, ito nga ay salbabida para makatugon yung ating mga manggagawa dun sa rampant at runaway inflation na kinakarap. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines.